God the Father who enabled us, who draws us, who turn over us to Jesus. Wala nang iba. Sa langit, yun ang ginagawa ng Ama kay Kristo para makalapit tayo. Sa lupa, may ginagamit siyang tao para mag-invite, para mag-preach ng salita ng Diyos. But it was the Father who turns over, who draws us, who enable us. Nakita natin? And that's the biggest picture. Hindi ka nakalapit sa Diyos. Hindi ka sabihin mo, kahit na sabihin mo, tanggapin mo siya. It was God the Father who enables you to come to Jesus. Okay? Pero ang tanong, so sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin, malibang loobin ng Ama. Pero in verse 64, may nangyari dito. Basahin natin. Ayon sa 1:64, may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino ang hindi mananalig sa Kanya. At kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Tatanungin ko kayo, kalooban ba ng Ama na ang isang taong umuusik sa mga mananampalataya, katulad ni Saulo, ay makasumpong ng habag at awa ng Diyos at kalaunan ay tumanggap ng kaligtasan mula kay Kristo? Kung kasabayan niyo si Saulo during that time, he was persecuting the church. He even asked permission, endorsement from the Pharisees, Sanhedrin, para i-persecute ang church. Sasabihin ba nating tatawagin siya? Nobody knows. Baka mag-ipa tayong judgmental. Ay, walang karapatan niyang maligtas yan kasi yan ang umuusik sa mga Kristiyano, di ba? But looking back the story, as I search it, no, tingnan po natin. Mula dun sa Gawa, chapter 8, verse 1, let us refresh our minds the story of paano nakakilala si Saul. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. He agreed, no? Napatayin si Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar ng lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinakaladkad at binibilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Pambira. Ano sasabihin? Tatawagin ito. Magiging apostol. Persecutor. Kinakaladkad. Lalaki, babae. No? Now, tuloy natin. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip siya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Meron siyang legal endorsement. No? Talagang he was ready to defend his faith of Judaism against the Christians at the time. Okay? Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Di ba ang inuusig ni Saulo ay ang iglesia, ang mga mananampalataya? Pero bakit sabi ng Panginoon, ako ang iyong inuusig?
Bakit? Sino ba si Jesus sa iglesia? Elder Rene, sino si Jesus sa iglesia? He's the head. Diba? Kaya sabi niya, I am the head and you are the one persecuting me. It's not my members, it's not the believers. It's me. You are persecuting. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Okay? Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyang tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumawag sa inyong pangalan. Kilala po namin siya. Di ba? Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka ron, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Sino makakatanggi nun? Maging si Ananias, wala siyang magawa. Dahil may plano pala ang Diyos. Sabi nga ni John, may purpose ang Panginoon. Bagamat siya nagpe-persecute sa simbahan, sa mga mananampalataya, along the way pala, may plano na ang Diyos kay Saulo. No? Anong plano niya? That he will enable Saul to come to Jesus Christ by means of this situation. Kaya you'll never know, sa isang taong i-share natin ng gospel, hindi natin ang plano ng Panginoon. Hindi natin alam. Diba? Kung anong mangyayari. And look what happened to Saul. Later on, naging Pablo. The rest is history. Siya ang pinakasabihin natin sa lahat ng mga apostol na naging successful when it comes to mission, evangelism. Ang dami niyang naitayong mga simbahan.